Pasasahurin na ng gobyerno mga tsuper sa buong bansa sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kailan sisimulan itong pangungontrata ng mga tsuper at sino-sino at saang mga lugar ang sakop nito? Gigi, sa susunod na linggo, Miyerkules, April 15, aarangkada na ang service contracting program ng gobyerno. Ibig sabihin lang nito, kukontratahin ng LTFRB ang mga tsuper bilang tulong dahil nga sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 800 million pesos ang ilalaang pondo na kukunin sa General Appropriations Act o GAA for 2026 ng Department of Transportation, ang mother agency ng LTFRB sa pag-arkila nga sa mga unit o mga traditional na jeep, modern jeepney, maging mga bus. Ito yung mga bumabiyahe sa ilalim ng EDSA Bus Carousel at AUV o mga UV Express. Katulad noong panahon ng COVID-19 pandemic, pasasahurin ang mga tsuper on a per kilometer basis. Pero fina-finalize pa ng LTFRB kung magkano ang matatanggap nila. Target na mapasama sa programa ang nasa 700 hanggang 800 na mga ruta sa buong bansa. Katumbas yan ng 15,000 hanggang 20,000 na mga units. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB. I-recompute natin kasi yung COVID time, mura ng gasolina noon. Ngayon, medyo nagmahal na, no? So, we are increasing this. But at the same time, gusto rin natin mapalawak ang coverage. That's why, yun yung balance na ginagawa natin ngayon. At Gio, nung pinatupad yan na kinukontrata yung mga driver sa Maynila, nakakalibre ng pamasahe yung mga commuter. Sa gagawin ito ng LTFRB, ganun din ba ang mararanasan ng mga mananakay? Thank you, Sir Gigi, dahil natanong mo yan, paglilinaw din sa mga pasahero natin na kahit may service contracting program na ang gobyerno o yung sinakyan yung jeep ay bahagi ng programa ng ito, no free ride. Kailangan pa rin po nating magbayad ng pamasahe sa ating mga tsuper. Pero posible pa rin naman daw ang discounted fares, pag-aaralan pa yan ng LTFRB o transport regulators kung magkano ang discount. Samantala, 2 hanggang 1 linggo itatagal ang first phase nitong programa, pero hihingi raw ulit ng pondo ang LTFRB, DOTR kung sakaling kailangang i-extend itong service contracting program. Pakinggan natin muli ang pahayag ng LTFRB. We do not anticipate this 800 million to last for very long, no? Mas lalo na kung talagang gusto natin mapalawak yung coverage nito. So we are anticipating, i-request na naman kami ng panibagong budget, malapit na maubos ng 800 million na to. Sa mga kakapanood pa lang sa atin po online at maging sa Free TV, inyo pong napakinggan si Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB. Balik sa iyo, Sir Gigi. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.